Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Filipino 2, Quarter 2, Week 6. Pagpapahayag ng sariling ideya, damdamin, reaksyon sa napakinggan, nabasang kwento. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapagpapahayag ng sariling ideya, damdamin o reaksyon tungkol sa napakinggan, nabasang kwento, alamat, tugma o tula at tekstong pang-impormasyon. Ang pagpapahayag ng damdamin, reaksyon, ideya ay pagbibigay ng sariling kaisipan, saloobin at karanasan. Maaaring ipahayag ang damdamin, reaksyon o ideya ng pasalita o pasulat. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin ang angkop na pahayag na reaksyon o damdamin mula sa mga larawan sa gitna na nababagay sa sitwasyon sa bilang 1 hanggang 4. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pagpipiliang sagot. Letter A, pagkatuwa. B, malungkot. C, pagkagulat. At D, galit. Narito naman ang larawan sa unang bilang. Anong damdamin kaya ang ipinakikita ng larawan? At ang tamang sagot, letter B o malungkot. Narito naman ang ikalawang larawan. At ang tamang sagot, letter A o pagkatuwa. Sa ikatlong larawan, ang tamang sagot ay letter C o pagkagulat. Sa ika-4 na larawan, ang tamang sagot, letter B o malungkot. At sa ika-5 larawan, ang tamang sagot ay letter D, pagkagalit. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat sa iyong kwaderno ang mga damdamin o reaksyon na ipinakikita ng mga larawan sa ibaba. Narito ang unang larawan, pangalawang larawan, ikatlong larawan, at pang-4 na larawan. Ano-ano ang mga reaksyon o damdamin na ipinapakita ng larawan? At ang tamang sagot, galit sa unang bilang, tuwa sa ikalawang bilang, lungkot sa ikatlong bilang, at gulat sa ika-4 na bilang. Ngayon naman ay basahin at unawain natin ang kwentong pinamagatang Pagtulong sa Kapwa. Sa kasalukuyang pandemya ng COVID-19, marami sa mga kapitbahay ni Alchi ang nawalan ng hanapbuhay at nangangailangan ng tulong. Nais ni Alchi at ng kanyang mga kaibigan na makatulong sa kanila. Kinolekta nila ang mga donasyong bigas, mga dilata at mga gamot mula sa mga taong may mabubuting loob. Pinagsama-sama nila ang mga ito
at masaya nilang ipinamahagi ang tulong sa lahat ng kanilang kapitbahay. Ngayon naman ay dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong tungkol sa kwentong ating binasa. Sa unang tanong, sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ni Alchi? Bakit? Ang maaaring sagot, opo, dahil nakatulong siya sa kanyang mga kapitbahay. Sa ikalawang tanong, karapat-dapat bang tulungan ang mga kapitbahay ni Alchi? Ipahayag ang iyong reaksyon. Ang maaaring sagot, opo, dahil nawalan sila ng hanapbuhay at kailangan nila ng tulong. Sa ikatlong tanong, ano ang layunin ni Alchi at mga kaibigan niya? Ipahayag ang damdamin mo sa kanilang ginawa. Ang layunin ni Alchi at ang kanyang mga kaibigan ay makatulong sa kanyang mga kapitbahay. At ang damdamin ko sa kanilang ginawa, maganda ang kanilang hangarin. Sa ika-4 na tanong, anong katangian ni Alchi at mga kaibigan niya ang ipinakita sa kwento at dapat tularan? Ang maaaring sagot, pagiging matulungin. Sa ika-5 tanong, kung ikaw ay isa sa nakaaangat sa buhay, magbabahagi ka rin ba? Bakit? Ang maaaring sagot, opo, magbabahagi din ako sa mga taong nangangailangan dahil mas pagpapalain ka ng Panginoon kung ikaw ay nagbabahagi sa iba. Ngayon naman ay basahin at unawain natin ang isang alamat na pinamagatang ang paghihiwalay ng lupa, buwan at araw. May 3 batang Diyosa ang nakatira sa kalangitan. Sila ay tinawag na lupa, buwan at araw. Matalik silang magkakaibigan at mahal na mahal nila ang dakilang Diyos na Bathala. Isang araw, narinig ni Bathala ang pagtatalo ng 3. Ibig kong tumungo sa kanluran, wika ni Araw. Hindi! Sigaw ni Buwan. Sa silangan tayo magpunta. Dito na lamang tayo, wika ni Lupa. Magsitigil kayo, hiyaw ni Bathala. Kung saan pupunta ang isa, susunod ang lahat. Nilisan ni Bathala ang magkakaibigan. Muling nagtalo ang 3 na higit pang matindi sa una. Lalapatan ko kayo ng parusa, nawika sa sarili ni Bathala. Tumungo si Araw sa kanluran at ginawa itong bolang apoy ni Bathala. Hindi nakalapit dito sina Buwan at Lupa. Napagod si Lupa at ayaw na niyang maglimayon. Ginawa siyang bola ng lupa. Nagpatuloy si Buwan at nagpa siyang magpasilangan, kaya't ginawa siya ni Bathala na isang bola ng mga bato. Hanggang sa ngayon ay naroroon pa rin sila sa kanilang kinalalagyan. At doon nagtatapos ang ating alamat. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Sagutin ang mga tanong tungkol sa alamat. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno.
Ang unang tanong, bakit nagtatalo sina lupa, buwan at araw? Ang maaaring sagot, dahil may mga sarili silang lugar na nais puntahan. Sa ikalawang tanong, ano ang naramdaman ni Bathala nang marinig na nagtatalo sina buwan, lupa at araw? Ang maaaring sagot, siya ay nagalit. Sa ikatlong tanong, ano ang ipinangaral ni Bathala sa kanila? Sang-ayon ka ba rito? Bakit? Ang ipinangaral ni Bathala sa kanila ay kung saan pupunta ang isa, susunod ang lahat. Sang-ayon ka ba rito? Bakit? Ang maaaring sagot, opo, dahil nais ni Bathala na sila ay magkaisa. Sa ikaapat na tanong, paano pinarusahan ni Bathala ang tatlo? Ang maaaring sagot, sila ay ginawang mga bola ni Bathala at sila ay magkahiwalay. Sa ikalimang tanong, ipahayag ang reaksyon sa parusang ibinigay kay buwan, araw at lupa. Ang maaaring sagot, malungkot ang naging kapalaran ng tatlong batang Diyosa dahil sila ay nagkahiwalay at di na muling magsasama. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Basahin at unawain ang sumusunod na mga maikling tula. Ibigay ang reaksyon o damdamin tungkol dito. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. Pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. Ang reaksyon o damdamin sa tulang ito ay pagmamahal sa bansa. Sa ikalawang bilang, sa bahay ni Lolo ay mayroong lobo. Gustong-gusto ko ang kulay na abo. Ang reaksyon o damdamin sa tulang ito ay pagkagusto sa isang bagay. Sa ikatlong bilang naman, hayan na, ang ulang malakas, maraming natuwa, lalo na ang mga bata. Ang damdamin o reaksyon sa tulang ito ay pagkatuwa. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Tukuyin ang tamang damdamin sa bawat pahayag. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, napabulyaw at nasabi niya ng malakas, "Ay, kabayo!" dahil sa matinding gulat. A. Pagkalungkot. B. Pagkabigla. C. Panghihinayang. D. Pagkainis. At ang tamang sagot, letter B. Pagkabigla. Sa ikalawang bilang, nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang may ibang gumamit ng kanyang damit. A. Inis. B. Tuwa. C. Takot. At D. Lungkot. Ang tamang sagot, letter A. Inis. Sa ikatlong bilang, naku, kinilabutan at nanindig ang aking balahibo. Anong lugar kaya ito? A. Inis. B. Tuwa. C. Takot. D. Lungkot. Ang tamang sagot,
Letter C, takot. Sa ika-4 na bilang, aha! Diyan ka lang pala nagtatago. Ikaw na ang bagong taya. A, inis. B, tuwa. C, gulat. D, lungkot. At ang tamang sagot, letter C, gulat. Sa ika-5 bilang, yehey! Tumama at nanalo ng malaking halaga ang nanay ko sa paligsahan. A, tuwa. B, takot. C, lungkot. At D, gulat. At ang tamang sagot, letter A, tuwa. Hanggang sa muli mga bata!